Marhaba, magandang gabi sa inyong lahat. So itong video na to ay ng Thursday pa ng gabi. And Thursday din, dumating yung mga amo ko galing sa bakasyon nila sa Bahrain. Sa Bahrain sila nang galing kasi kaya ko naman nalaman dahil sa, syempre sa papel sa kanilang mga maleta. So dumating sila ng Thursday and kami rin dumating din kami. Kasi kami rin nung alaga ko maliit doon kami iniwan sa kanyang lola. So grabe talaga ang kinaharap kong trabaho pagbalik sa bahay. Yung 2 weeks mahigit na bakasyon ko, napahinga, isang araw lang talagang bawang-bawi na dahil sobrang talagang dami ng trabaho. And ito pa, pinalaban sa akin na amo ko yung carpet nila kasi nga bago sila magbakasyon, naanuhan niya ng alaga ko nung may sakit siya. So, akala ko palalabahan ulit nila kasi dati, kwento ko lang, dati nung 4 years and 3 months ko dito bago ako magbakasyon nun. Talagang never ako nakapaglaban ng carpet kasi pinalalaban talaga nila yung may pupunta dito na tagalaba. And nung bumalik ako, yun, doon na ako pinaglaban ng carpet. And totoo talaga yung sinasabi nila na kapag bumalik ka, doon magbabago lahat. Pero okay lang, ganun talaga yung buhay natin mga OFW. So yan, nalagay na ako. And kung makikita na bakit fairy yung nilagay ko, dishwashing liquid, kasi baka may mag-comment or ano, wala pa po kaming sabon na Tide. Kasi kararating na lang po ng mga amo ko, so hindi pa nakakapamili. Kaya fairy lang po muna yung pinanlaba ko. Okay naman siya, tsaka mas madali siya matanggal yung dumi. And nilagyan ko lang siya ng Clorox para talagang malinis. So kung makikita ninyo wala akong saklo, baka magtaka kayo at saka bakit ako nagganyan ng damit kasi po ako na lang po yung tao dyan sa bahay. 7:22 na po ng gabi niyan. Kasi gabi ko na po nilabhan dahil hindi naman po pwede sa araw dahil grabe naman po ang init, kaya gabi lang po talaga. Pero talagang mainit pa rin po yung hangin, kaya no choice tayo, kailangan natin labhan. So yan, alam niyo po kung talagang binibidyo lang po ng mga OFW yung trabaho nila, talagang maawa po kayo sa kanila. So, ayun po yung trabaho namin mga OFW. Kaya yung mga, syempre yung mga pamilya namin na nasa Pinas, kamustahin nyo rin po kami, chat. Kamustahin nyo kami. Syempre yung mga pampalakas loob ba, pampalagaan ng pakiramdam bilang isang OFW, yung mga salita na nakakagaan, alam nyo makakagaan sa nararamdaman na yung mga OFW. So, hindi yung kapag galit kami, or pag nagtatapo kami, magagalit kayo, nakaka-pressure ang arte-arte, hindi po kami nag-iinarte, naglalambing lang po kami. Yun po yung way namin para, yun po yung way namin ng paglalambing dahil syempre nga po pagod. So, alam ko naman po na syempre sabihin ng iba, bakit pagod din naman kami, may trabaho din kami, sabihin ng ibang partner, diba? Iba po kasi yung OFW. Kasi kayo po, nagtatrabaho nga kayo dyan sa Pinas, pero at least nasa sariling bansa, nasa sariling bahay pag uuwi, yung ganun. So, yun lang. At saka, hindi yung sakalang natin sila alalahanin kapag alam yung malapit na yung sahod, diba? So, mahalin po natin yung pamilya natin na nandito po sa ibang bansa. Hindi po biro yung pinagdadaanan nila. Hindi po biro yung trabaho nila, yung lungkot na nararamdaman nila at yung sakripisyo nila. Magpasalamat po tayo sa bawat sintimo na ipinapadala nila. Huwag na po tayo manghangad na napakalaki pa na padala. Lalo na po kung alam ninyo na kailangan din nila yun. Ito pa, yung iba, napadalhan na, ihintayin pa na yung nagpadala message kung nakuha na ba o ano. Pag nakuha na, hindi na mag-chat, hindi na magpaparamdam, saka na uli kapag malapit na ulit yung sahod. O, aminin nyo, may mga ganyan, diba? Huwag pong ganon. Kakaawa naman po yung pamilya nyo na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para po sa inyo. Kung pwede nga lang po na i-video yung buong araw o minsan tayo naabot ng gabi yung trabaho namin mga OFW, baka lang po sabihin ninyo ay ang OA ng amo namin. So, ayun po, mas maging responsable po tayo sa pinapadala ng pamilya natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mas pahalagahan natin yung pera kasi hindi po ganun kadali talagang kitain ng pera.
dito sa ibang bansa. So, ayun lang po, masyado na po ako nagiging madaldal and ayan, malapit na po tayong matapos. At dyan po talaga sa video na yan, talaga ramdam na ramdam ko na po yung pagod, sakit ng likod, sakit ng binti, paa. So, talaga pagod na po talaga ako niyan. And ayan, nilolon ko na siya kasi itatry ko sana siya na itayo para mas matuyo. So, ayan, kita nyo naman, oh, grabe. Para na akong umiyak. Sobrang pagod. And itatry ko nga itayo yung carpet, kaya ako siya nilolon, pero hindi ko po talaga pala kaya. Sobrang bigat po niya. Kahit anong tanggal ko po ng tubig, talagang hindi ko po siya maitayo, hindi ko po kaya. Kaya ang ginawa ko po, binuka ko na lang ulit at hinayaan ko na lang siya kasi malinis naman yung floor. So, yun lang po for today's video. Bye-bye! Masalamat!